Okay, so good morning po sa inyo mga paps. At dito nga po tayo sa Open Canal or ang Daang Hari Extension. Ito nga po ay para sa ating May update, no? So last time nga po was about 2 weeks ago na siguro yun mga paps, noong April, no? So ngayon Mayo na, magbibigay po ulit ako sa inyo ng ating update dito nga po sa Open Canal. Well, first off mga paps, no, mapapansin nga po natin na itong bahagi na ito pa bound to General Trias ay naisaayos na nga po na may nilad yung kalsada. So makikita nyo nga po, no, na wala nang lubak, no, itong part na ito. And then yung sa kaliwang banda mga paps, yung sa far left ay gagawin pa nga po yan mga paps, no. So lalagyan po yan ng box culvert para nga po sa daluyan ng tubig, and then tsaka nga po si sementohin. Pero ang kagandahan nga po, itong diadaanan natin ngayon ay sementado na mga papi. And ganoon din yung mga bound to Aguinaldo Highway. So mukhang natapos na nga po na may nilad yung kanilang paghuhukay dito sa bahaging ito mga paps, no. Syempre yung mga sa bandang unahan, I guess meron pa rin silang inuhukay dyan. Well, I'm not sure mga paps pero yun nga po, ang magandang balita naman ay sementado na. So wala na nga po yung lubak, lalo na pagbaba nga po ng Aguinaldo flyover, no. So dire-diretso lang nga mga papi. And then antay lang po tayo mga paps dun sa kaliwang banda, yung palabas ng Aguinaldo. Kasi ang wari ko ay magiging 2x2 lane to no? So bali 4 lanes in total. Yan, so maayos na yung kalsada, mabawasan na ng unti yung bashers ng Open Canal, no. So kahit pa paano naman ay may movement, no. And dito nga po sa bahaging ito mukhang nagki-clearing na rin yung Maynilad. Sooner or later sisementohin na rin to mga paps. Once maibaon yata, may malaki kasi akong pipe na nakita kung ibabaon na lang yun, and then sisementohin na para nga po totally matapos na itong part na ito ng Open Canal bound to General Trias or hanggang dyan sa may Malagasang flyover, no. So dito may ginagawa pa rin sila mga paps, yung entrada ng flyover, no. Sana nga bilisan na may nilad mga paps para matapos na talaga itong kahabaan nitong Open Canal. Kasi itong bandang to, pagbaba natin ng Malagasang flyover almost completed na to In fact, ang ganda na nga ng kalsada dyan, ang lapad na, no. So yung palabas na nga lang po ng Aguinaldo Highway yung ating inaantay. Yun nga po yung madalas na mabash, no, yung palabas ng Aguinaldo Highway. Well, konting tiis pa po. Dito na rin tayo, nagtiis na tayo ng patagal na panahon So kita naman po natin may improvement na, di ba? So mga ilang buwan pa matatapos din yan. At dito nga po sa bahaging ito ay may nakikita akong guhit para nga po sa Center Island. Ayan, meron na nga mga meron na nga parts na may naibakod na or naitayo na semento or hollow blocks yan mga paps para sa Center Island nga po, no. And then yung walkway gagawin pa nga po yan sa far right naman, no, para sa pedestrian lane. And yung mga commercial establishments dito, syempre yung Garage 2045, Peri Peri Shakey's, no, tapos itong Crab something to Crab and Cracks ba, no? Tsaka yung Pure Gold, yan yung mga expect natin dito sa area na ito.
nyo naman po, no, ganda na ng pagkalapat at pagkasemento ng kalsada dito sa bahaging ito ng Open Canal or ang Daang Hari Extension. Ang biyahe nga po pala natin mga paps hanggang dyan sa may Arnaldo Highway, yung extension ng Daang Hari, palabas nga po ng dyan sa may retarding basin ng General Trias, no? Yung nga po yung bound to Mayor's Drive. Oh, sorry, hindi pala Mayor's Drive mga paps. Kung hindi itong anong kalsada to, basta yung Patansa na mga paps. Pero hanggang dyan na tayo sa may basin, kasi hanggang doon pa lang naman yung ating kino-cover for now, dahil from basin going to Tansa ay wala pa po masyadong movement. Calax Open Canal Interchange mga paps, yan sa ibabaw natin. And yung Governor's Drive ay maaari magbukas na nga po yan soon, no? So abangan po natin yan mga papi. After ng Governor's Drive, syempre para sa akin ito pinaka-exciting part sa akin, yung Open Canal Interchange para dito na nga malapit na sa atin sa Imus mismo, no? So mapapabilis na nga po yung biyahe ko papuntang south or southern Tagalog. Yung Uniqlo pala mga paps, yung facility dyan ng Uniqlo ay bukas na. So maaaring next na magbukas itong bagong hospital na ito, isakana natin, King Solomon Hospital ng General Trias. And then syempre itong Navarro Road, which is nasira nga po yan due to the construction nitong Uniqlo, ay nagsaad naman po sila na aayusin ang nilagyan, no? So abangan natin yan. And then from this point, kitang-kita na nga po yung cranes ng SM General Trias na maaaring i-open na nga rin po by the end of this year. Yun ang sabi mga papi, And then sa tapat po ng SM is commercial area po yan, commercial lots, no? Na available nga po yan for sale or I don't know, yeah, for sale ng River Park. Part po yan ng River Park North. Malaki-laki yan mga paps to. Bating natin. Ang kagandahan naman sa commercial spaces ng River Park malalaki yung ano no, yung cuts So sarit-saring bagong establishments ang matutunghayan natin dyan mga papi. Then as we continue mga paps, dito nga po, no, nakita natin to sa post ng General Trias, si Mayor Ferrer ay nagsaad na nga po na aayusin na rin itong bahaging ito na sumikip bigla dito, di ba? Yung pa Arnaldo Highway. Maaaring simulan na yan mga paps sa mga susunod na, hopefully, no, sa mga susunod na araw or linggo. At nagsaad nga rin po siya doon na maaari matapos nga po yung widening yan within 6 to 8 months. Well, maybe in time na rin yan for the opening ng SM General Trias, no? Dahil nga po as expected dudumugin yan, so maaari nga po mag-cause ng traffic dito sa area na ito. Kaya nga po sana masimulan na siya as soon as possible. So ayan, unti-unti na nga po nagbibuild up ang traffic dito, yung intersection ng Arnaldo Highway tsaka ng Open Canal. Ang alignment kasi niya mga paps, ito yung sa kanan natin, no? Yan yung may harang pa yan na barrier. Dapat dyan yung alignment niya, para magiging ano siya, para magiging 2x2 lane din. Ito madalas din to, mabasa ko sa comment natin na madalas mabash itong area na ito, no? So again,
Maaaring simulan na nga po ito sooner or later mga papi. So again, konting tiis pa rin muna. Dadaloy din yan mga paps. Tayo naman dito patuloy tayo magbibigay ng monthly update or kahit nga siguro weekly pag may oras, para maipakita sa inyo yung mga improvement dito nga po sa open canal, or officially nga po ito na nga po yung magiging Daang Hari extension. So tatakbo nga po ito hanggang Tansa, Cavite, no? Diyan sa may Tansa 13 Road. Oras nga pala ngayon mga paps ay alas 8 ng umaga. So kita naman po natin yung build up ng traffic, no? Diyan sa intersection na ito. Pagkatapos pala nito, pupunta ako sa Imus LTO, no? May papacheck lang ako about sa registration kasi nabanggit no, yung mga due ng April is pwede ma-extend hanggang 3 months. So April, May, June, July, no? So yung mga paso na yung rehistro ng April ay pwede pa hanggang July. Yan po yung tatanungin natin mga paps, kung ano nga bang proseso nun. If hindi, and then needed na magparehistro ng mga sasakyan na due yung rehistro nitong buwan na ito ng May pala mga paps, May, sorry, May na pala, hindi pala April ngayon. Pero yun nga, sabi yung mga due ng April is pwede nga po up to 3 months. So ako kasi April to 4 yung dulo ko. So April, ibig sabihin pwede pa ako hanggang July, no? May, June, July. Well, sana. Ay minsan naman hindi rin tayo makalayo mga paps dahil na rin sa taas ng gasolina, no? So medyo tipid-tipid po tayo. Mahal ng gasolina ngayon mga paps. Pero sa abot na aking makakaya, ibabahagi ko nga sa inyo yung mostly na nadadaanan natin or on my way na mga bagong proyekto, no? Namimiss ko na nga bumiyahe ng silang itong sa East-West Lateral, no? Ang haba na daw nung nagagawa dun Kaya niya, pag nagbukas yung Calax Governor's Drive Interchange, lalabas naman po yan ng silang Aguinaldo Highway. So pwede nga po, no, pasadahan na natin yung East-West Lateral Road, no? Tsaka yung dito sa Maple Grove, yung diversion road dyan, no? Yung paikot ng Maple Grove. Tapos na rin yung mga paps. So matagal-tagal yata hindi nakapag-update dito sa ating YouTube dahil ako nga po yung umuwi ng probinsya mga papi, no? So una ko nga po agad naisip pagbalik ko dito ay itong open canal. Kitang kita na pala yung Calax sa bahaging ito mga paps, sa kaliwang banda natin. Mataas din yung kanyang embankment Sana magbukas na yung kabuuan ng Calax, at least by early next year 2027, hanggang doon na mismo sa Cavitex, no? Dahil yung sa paglabas mo ng Cavitex sa Kawit Interchange, kitang kita mo na yung paakyat ng Calax naman, entry point to Kawit Interchange din ng Calax. And then recently nga nag-open itong C5, no? C5 South Expressway. Yun, ganda rin, dire-diretso na yung biyahe mga paps kung kayo pa bound ng east, no? Eastbound galing south from Cavite, Cavitex ka na daan, and then pasok ka ng C5 South Expressway, bagsak mo doon, natagig na.
Mabilis lang. May feature na rin natin yung sa ating Facebook tsaka sa YouTube mga paps. So talagang interconnected na yung mga expressways natin dito sa Luzon. Pero sana wag puro expressway, no, kasi para nagiging car centric tayo, no. So sana magdagdag pa ng mga linya ng tren. Yan, mahalaga, tren. Though moving naman po yung ating subway, no, subway na ginagawa, ang MRT extension project, ang LRT Cavite extension ay sisimulan na nga rin po, no. So at least siguro with the span of let's say 5 years ay magagamit na rin yung mga yun. Sana lesser, no, lesser than 5 years. Sa ganun ay magiging maluwag na nga po yung ating pag-commute. And then yung mga P2P buses natin ay nagsisimula na naman yan mga paps, no. So marami na nga po yung mga biyahe, which is maganda rin po yung mga paps para sa kabuuan ng mga masang Pilipino. Mas public transport ang importante, kasi pag puro expressway, panay-bili naman mga tao ng sasakyan. So nagiging car centric nga po tayo, no. Yung Mayor's Drive siguro pag biyaheng Calax na ako mga paps, daanan ko na rin yung improvement ng Mayor's Drive. Ito may harang na dito, ano kaya to? Kasi siguro lang para hindi magkaroon ng bottleneck, no. Kasi mostly yan na nagkakos ng traffic, yung bottleneck. Yung from 2 lanes bigla magiging 1 lane. Nagkakaroon ng ano yan mga paps, pagsikip. So ito yung area na i-clear na mga paps. And as of now, wala pa tayong nakikitang any signs na magkakaroon ng widening, no. Sana this month, no, magkaroon na, masimulan na. May mga right of way issues pa rin kasi dito mga papi. And then yung last na in-update natin itong GT Boulevard, no, ang dami na nga rin pong pagbabago, especially yung Uniqlo Road, no. So gagawa po siguro tayo ng separate video doon about sa GT Drive tsaka yung mga connections niya, yung bagong kalsada na mga gawa mga paps. May connection dyan from Gentry to Imus, no, which is tapos na yung tulay And then yung Navarro Bridge, no, may balita ba kayo mga paps? Kasi may nakita akong vlog nun, yung Navarro Bridge tapos na pero may harang pa rin, so hindi pa pinapadaanan sa mga 4 wheels. Pero I guess motor pwede na. Ang banggit kasi doon ay motor nakakadaan naman. Sana buksan na rin yan. Napakalaking bagay nun. Yun yung sa may F Manalo mga papi, tsaka M Salud. May mga ilaw na nga po doon ng poste. May ano ba yan? May mga poste na nga po doon ng ilaw. So maaari, no, sana this month ay mabuksan na siya. Ano pa ba? Ang dami ko ng utang sa inyo. Itong ano pa, Patindig Araw, Daang Hari Bypass Road. Hindi ko lang alam kung na-acquire na yung right of way. Yun yung sa may Vermosa mga paps. Sige, isa-isahin natin yan. Yung subway, yung tunnel dyan sa Palapala, no, yung intersection, I don't know, parang natigil ba? Hindi ko alam kung
Gumagawa pa ba doon? Tagal tayo hindi nakakabalik ng Dasma. Ito yung isa sa tatamaan dito, yung terminal ng sa harapan yung tricycle, no? So dyan po yung magiging alignment niya, mga papi, para kumonekta naman dun sa kabilang side yung pagtawid natin. Pagdating natin sa kabila, hinto tayo, paliparan natin ang drone hanggang dun sa may retarding basin, mga paps. Kasi may na-acquire na right of way dyan at ginagawa na nga yung ibang part nga sementado na, and meron na nga rin po mga harang or bakod dun sa gawing pa-basin, hudyat na magsisimula na rin yung commercial area dun na sa bahaging yun. So yun, medyo humaba lang yung ating video dahil nga po dito sa traffic, no? Hindi ko na nga po pinost ito, mga paps. Tamang kwentuhan na lang hanggang makatawid dito sa Arnaldo Highway. Ayan, go na. Paano yan, may harang doon sa kabila na patay makakalusot. Bukan natin. So ito na yung karugtong ng Daang-Hari extension, mga paps. So gawin natin, ito tayo dito sa likod ng jeep, and then napalipad tayo ng drone, mga papi. So yung alignment dito hanggang retarding basin lang muna, and then kukonekta nga po yan palabas naman ng Governor Ferrer Drive, and then from there may karugtong pa po yan papunta naman ng Tansa 13 Road. Ayan, mga paps, balikan ko po kayo, mga paps.
ayun mga paps, no? Nakita nga po natin yung extension na ginagawa para sa kalsadang ito. Though parang may right of way pa yung dito sa may mga puno no? Pero at least makikita na natin ngayon yung alignment niya talaga, no? At kung gaano nga po siya kalapad. And then yung sa tabi nga po nun, yung sa may Lancaster, may ginagawa nga rin po dun sa area na yun for commercial use. So hanggang dito na nga lang po muna yung ating May update para nga po sa Open Canal or ang Daang Hari Extension. Sana nga po pagbalik natin, no, ay simula na nga po yung palabas ng Arnaldo Highway dyan sa intersection na yan. Dahil nga po nakita naman po natin yung traffic na nilakbay natin kanina, no. Sana masimula na agad para sa paghahanda na rin ng SM General Trias. Hanggang dito na lang mga paps. Sana nga po nag-enjoy kayo at maraming salamat po.